Sa isang tahimik na bayang malapit sa dagat, may alamat tungkol sa isang nilalang na matagal nang bumabalot sa takot ng mga mangingisda, ang sirena. Kilala ito bilang isang nilalang na may katawan ng isda mula baywang pababa. Ngunit may magandang mukha at anyo ng isang babae. Ngunit sa kabila ng kanyang ganda, may dala itong sumpa at panganib sa sinumang mahulog sa kanyang bitag. Si Lardo, isang batikang mangingisda, ay palaging sinasabihan ng mga matatanda na huwag maglayag kapag kabilugan ng buwan. Ayon sa kanila, sa ganitong pagkakataon, lumalabas ang sirena upang maghanap ng biktima. Hindi ito pinapansin ni Lardo. Para sa kanya, kwentong kotsero lang iyon at gawa-gawa lang ng mga matatanda upang takutin ang mga kabataan. Isang gabing kabilugan ng buwan, naglayag si Lado kahit pinagbawalan na siya ng kanyang asawa at mga anak. Hindi ako natatakot sa kwento ng Serena, aniya. Habang nasa kalagitnaan ng dagat, ang hangin ay tila naging malamig. Ang tubig na dati kalmado ay naging biglaang maalon. Ngunit hindi pa rin natinag si Lardo. Nang bigla niyang marinig ang isang awit mula sa di kalayuan, isang kakaibang himig, maganda, ngunit may halong lungkot. Pilit niyang hinahanap ang pinagmumulan ng awit. Sa dilim ng gabi, nakita niyang isang anino ng babae na tila lumulutang sa ibabaw ng tubig. Habang papalapit, nakita niyang isang napakagandang babae na may mahaba at basang buhok at mga matang tila nang aakit. Napansin niyang walang bangka ang babae, ngunit hindi siya lumulubog sa tubig. "Tulungan mo ako," wika ng babae sa malambing na tinig. Labis na naakit si Lardo. Sa kanyang isip, paano magkakaroon ng ganitong kagandang babae sa gitna ng dagat? Ngunit hindi siya nakapag-isip ng maayos. Binaniwala niya ang kanyang mga pangamba at pinapalapit ang kanyang bangka. Nang siya ay malapit na, ngumiti ang babae at biglang lumubog sa tubig na para bang nag-aanyaya na siya ay sumunod. Tila nawala ng kontrol si Lardo sa kanyang sarili. Agad siyang tumalon sa dagat at sinubukan sundan ang babae. Sa ilalim ng tubig, nakita niya itong lumalangoy. Ang kanyang katawan ay nagiging isang makintab na buntot ng isda. Alam niya ito ang sirena na pinangangambahan ng marami. Ngunit huli na. Narinig niya ang halakhak ng nilalang sa ilalim ng tubig. Hinila siya nito pababa, palayo sa liwanag ng buwan, palapit sa kadiliman ng dagat. Habang nililunod siya ng sirena, nagsimulang magsisigaw si Lardo, subalit walang makakarinig sa kanya. Sa bawat sigaw niya, lumalalim ang kanyang pagkakalunod at ang tanging naririnig niya ay ang mga malagim na awit ng sirena. Hindi na siya muling nakabalik sa pangpang. Kinabukasan, ang bangka ni Nardo ay natagpuan na palutang-lutang sa dalampasigan. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi kailanman natagpuan. Mula noon, naging babala ang kwento ni Nardo sa lahat ng mangingisda. Sa bawat kabilugan ng buwan, walang nangangahas na maglayag dahil alam nila ang Serena ay nag-aabang lamang ng susunod na biktima. Handang hilahin sila pababa sa ilalim ng karagatan para hindi na muling makita. Pagkaraan ng ilang linggo matapos ang pagkawala ni Nardo, nagsimulang mararamdaman ng mga taga-baryo ang kakaibang pagbabago sa kanilang paligid. Ang tahimik na baybayin ay tila naging mas malungkot at puno ng takot. May mga mangingisda na nagulat nang naririnig ng kakaibang awit tuwing sumasapit ang gabi. Isang malamyos at mapang-akit na himig na nagmumula sa gitna ng dagat. Bagamat ang ilan sa kanila ay nakakapansin, wala ni isa ang nangahas na sundan ang tunog dahil sa takot na baka sila'y magaya kay Nardo. Isang gabi, si Ana, ang
Ang asawa ni Nardo ay nagising dahil sa kakaibang tawag. Sa labas ng kanilang kubo, narinig niya ang pamilyar na tinig ng kanyang asawa. Anak, tulungan mo ako. Mahina, ngunit malinaw ang boses. Agad siyang tumakbo palabas. Nagbabasakaling si Nardo ay buhay at bumalik. Ngunit paglabas niya, wala siyang nakita kundi ang malamlam na liwanag ng buwan na tumatama sa dagat. Muling narinig ni Ana ang tawag. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang anyo sa dalampasigan. Isang anino na tila pamilyar. Nardo, bulong niya sa sarili. At sinubukan niyang lapitan ito. Sa bawat hakbang niya, lalo siyang nababalot ng kaba. Ngunit ang puso niya ay puno ng pag-asa. Nang siya'y malapit na, ang anyo ay dahang-dahang lumingon. Sa unay nakita niya ang mukha ni Nardo, nakangiti at tila malungkot, na para bang humihingi ng tulong. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang kanyang anyo ay naglaho at sa halip, dumilitaw ang isang sirena. Ang maganda ngunit nakakatakot na linalang na naglaho sa ilalim ng tubig. Napatakbo si Ana pabalik sa kanilang kubo, humihingal at nangihinig sa takot. Alam niya ang sirena ay hindi basta-bastang umaalis at nanatili sa kanilang baybayin. Naghahanap ng mga biktimang mailulunod sa ilalim ng dagat. Mula noon, nagsimulang magkaroon ng mga gabi na hindi siya makatulog. Takot na baka ang sirena ay muling magpakita at hilahin siya papunta sa ilalim ng tubig, tulad ng ginawa nito kay Nardo. Ang buong baryo ay nababalot ng kaba sa tuwing lumalapit ang kabilugan ng buwan. Ang mga tao ay nagtutulungan upang magbigay ng babala na huwag na muling lumapit sa dagat kapag narinig ang awit ng sirena. Pero sa kabila ng lahat, ang kwento ni Nardo ay nagsilbing paalala na may nilalang sa ilalim ng dagat na hindi kailanman dapat guluhin. Dahil kapag nahulog ka sa kanilang bitag, wala na makakapagbalik sa iyo mula sa madilim na kalaliman ng karagatan. Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. May marami pa akong nakahandang kwento na tiyak magbibigay kilabot. Hit notification bell para hindi ka mahuli sa susunod na kwento. Salamat sa panonood. Bye!